doon sa mga selected na mga stores. Ang nakalagay po sa kontrata ng handyman saka sa Jagcross, yung kumpanya po namin, isang truck po, isang driver at dalawang pahinante po ang nakapalob sa kontrata. Which is dapat po na ganun dapat ang mangyayari. Kaya lang po si Rapi, hindi po nangyari yon, gawa ng pinagbawalan po ng IATF yung isang truck na dalawang pahinante. Kaya lumalabas isang truck, isang pahinante. Pero dapat po yung para sa isang pahinante na hindi po na nakasampa doon si Rapi, dapat po pinaghatian na po yan sa driver at sa pahinante. Para po lumalabas na wala man yung pahinante, nakasahod man siya sa bawat billing nung billing na pinapasan ng Jagcross sa opisina ng handyman, binabayaran yon. So dapat sa amin yun kasi naging kulang na nga kami ng tao sa bawat truck. Ngayon po si Rapi, hindi yan binigay ng may-ari. Kahit po bayad yun. Kahit po bayad yun ng handyman, hindi po niya binibigay sa amin. Maliwanag po na yung isang pahinante sa bawat isang truck ay nasa kanila po napupunta. Sa ganung bagay po, napakalit na bagay po para makatulong, makadagdag man lang sana sa income namin, ay ang gusto pa ng may-ari sa kanila mapupunta. At sa tuwing binabanggit namin sa meeting yan, hindi po niya pinapaunlak sa amin. Ang sabi pa nga niya sa amin napakaliit na lang daw kung nung kinikita niya sa tracking niya. Kaya daw kami daw mag-adjust. Hindi naman po pwede yan si Rapi. Dahil kami po, 24 oras po halos kami nagtrabaho sa kanya. May pila sa gabi, may pila sa araw pagkatapos mag-deliver. Ngayon po, pag hindi kami pumila ng gabi, pinapagalitan po kami. Dahil po sinasayang daw namin ang biyahe. Dapat naman po si Rapi sa ganun sana, maunawaan din niya kami. Kasi pagod. Kung hindi man kami nakapila sa gabi, may pila naman ng umaga. So ginaganon-ganon na lang namin schedule namin. Kung hindi kami makapila ng umaga, pipila kami ng gabi, i-deliver kami ng umaga. So walang dahilan para kami po ay kanyang sisihin o kaya ang pagalitan niya na hindi daw kami pumipila. Kaya ngayon si Rapi talagang halos hindi na po namin matiis. Matagal na panahon naming pinapawalang hindi kami nagkumikibo sa kanya, kundi lahat ng mga sinasabi niya pinag-aralan lang namin. Hanggang sa ngayon ay talagang wala nang pagbabago at mas lalong lumala pa si Rapi. Kaya isa-isa na halos kaming ginigipit dito. Napagpasiyahan po namin na kung hindi kami gagawa ng aksyon, talagang walang mangyayari pagbabago sa kumpanya na to. So kung kami sana yung mabigyan ng matulong, mabigyan ng pansin, matulungan nyo kami sa kaming problema at hinaing, ay laki po naming pasalamat sa inyo si Rapi dahil po kayo po naging daan upang gumanda ang takbo ng kumpanya, walang naapi, at saka makakatulong din kayo ng marami doon sa aming mga kanya-kanyang pamilya. Dahil sa ngayon po talagang halos karamihan nga po si Rapi, pagdating ng sweldo, ilang centimos lang natitira sa bawat sweldo kasi halos ando na lahat, nakakaltas, kung ano-ano mga deduction, may canteen sila, napakalaki din ang napakamahal, overpricing. So wala kami magagawa dahil ganun talaga. Hindi sa amin, nagtitiis lang kami, pero parang hindi na matiis si Rapi, halos karamihan na talaga dumadaing na kung sakasakali daw gagawa na tayo ng paraan, aksyon upang mapaabot po sa tanggapan nyo ang aming hinaing. Kaya ngayon po si Rapi, kung napapansin mo, nandito kami sa medyo bundok-bundok ng parte ng aming grahe. Dahil ayaw po namin si Rapi na mayroon iba na makasilip sa aming ginagawa. Dahil oras na po na malaman ito ng aming kumpanya, siguradong paginitan kami, baka sigurado si Rapi Tulfo, papalayasin na mismo kami. Kahit alam nilang wala kaming kahit wala kaming karapatan na makaupa. Wala tayong kakayahan makaupa. Kaya
Yun na nga ang ginagawa ng pananakot dahil wala tayong pangupa kung sakasakaling palayasin na tayo, so wala tayong matitirahan. Mga probinsya. Kanya-kanya tayong probinsya na inuwian. Ngayon yun, bilang doon tayo medyo nawawala ng ang tawag ito ng lakas na umalis sa grahe, kundi natili tayo sa grahe dahil doon kahit paano kapit sa patalim ng ginawa namin dito si Rapi. Ngayon po, sana kung si Rapi, andito naman kami lahat, nagtipon-tipon kami dahil mayroon na pong kumukontak sa inyo na isang kasamahan din namin. Ang sabi po, kailangan daw po ay gumawa daw kami ng video para po mapaniwala saka malaman talaga nyo na mayroon talagang nagrereklamo. Bilang katunayan daw, gumawa kami ng video. Kaya ito po si Rapi, ginawa po namin. Pasensya ka na kung medyo hindi masyado ang background, kaya lang nagawa rin namin to dahil nga medyo patago yung ginawa namin na hindi kami mabisto doon. Dahil mayroon ding mga kasamahan namin na hindi namin sigurado dahil medyo nakapanig sa kumpanya sila, gawa ng mga taga roon din sa panig ng may-ari. Ayaw namin na masilipan kami dahil yun ang makapagbigay sa kanilang impormasyon at baka mabigyan kami kagad ng mga pagbabalangkas doon sa aming mga tinitirahan sa grahe. So inintay po namin si Rapi, sana bago bagong taon, bago magpasko, bago magbagong taon, sana po mabigyan nyo ng aksyon at saka matulungan nyo po kami sa aming mga nais po na hiningi na tulong sa inyo. Hiningi kami ng karagdagan sweldo, back pay doon sa mga kinaltas sa amin na hindi dapat ikaltas. Tapos SS po, si Rapi, kinakaltas kami ng malaki, tapos ang binabayad sa SS maliit. Hindi po. Maintenance fee pa po. Lahat po sa mga doon sa grahe si Rapi. Tapos pag may nasisira pang isang bagay doon si Rapi, sa amin pa kinakaltas, sinacharge sa amin lahat. Binabawasan kami, halimbawa na yung motor na submersible pump na motor sa tubig. Siyempre masisira yung kasi motor yon, natural ginagamit yon dahil doon kami pinapalaba, doon kami pinapaigib, ayaw ipagamit yung nawasa. So doon nagagamit talaga yon siya dahil doon kami kumukuha ng supply ng tubig. Ngayon si Rapi, pag nasisira yon, sa amin sinisisi dahil kami lang daw ang